Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tundake, shoutout kay Jasens Video. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Na may nagpapasaya sa kanya, nabawi ni Wang Luo ang kanyang galit, at pagkaraan ng ilang paghinga, nagsalita siya. Lahat, totoo na tinulungan ako ni Liang Quan, at lubos akong nagpapasalamat sa kanyang tulong. Kaya, sa sandaling kumita ako, binigyan ko siya ng maraming pera bukod pa sa perang hiniram niya. Gayunpaman, dahil hindi niya ito tinanggap noong una ay hindi ibig sabihin na hindi ko ginawa ang lahat ng aking makakaya, at hindi ibig sabihin na maaari niya akong palaging ituring bilang kanyang batong sumisipsip ng dugo. Oh, you helped me, so I have to make crazy profits to you on every price. Let me ask you businessmen, kung ganito ang negosyo, gagawin pa ba ang negosyong ito? Nag-alok na ako ng medyo mababang presyo para mamigay ng kita noong nagnenegosyo ako kay Liang Quan, ngunit hindi mo ako mapipilit. Sinabi niya na ang ilang mga customer ay may mas mababang kita, ito nga ang kaso, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari niyang gawin ang parehong. Una, ang mga napakababang presyo ng mga customer na iyon ay maaaring talagang kinuha ang aking napakababang presyo sa isang partikular na aspeto ng transaksyon, ngunit sa kabilang banda, ako ay madalas na kumuha ng napakababang presyo ng ibang tao sa ibang produkto. Sa makatuwid, ang napakababang presyo ay talagang hindi ako kumikita ng anumang pera, at nalulugi pa rin ako. Ito ay para lamang sa pag-ikot ng negosyo at sari-saring uri, negosyo. Pagkalabas na pagkasabi ni Wang Luo ay maraming tao ang tumango. Ang mundo ng negosyo ay isang larangan ng digmaan, ngunit kung minsan ito ay isang larangan din ng labanan ng tao. Ang mga sitwasyon tulad ng Wang Luo ay talagang hindi karaniwan, upang pagyamanin ang kanilang sariling mga kalakal, minsan pumipirma ang mga tao ng mga order sa kabilang partido sa napakababang presyo, at pagkatapos ay nakakakuha ng ilan sa mga kalakal ng kabilang partido sa mas mababang presyo. Ang dalawang partido ay mahalagang nagpapalitan ng mga bagay para sa mga bagay, ngunit sa paggawa nito, magiging mas maganda ang negosyo, at magiging mas maganda rin ang daloy. Sa katunayan, pagdating sa bagay na ito ay simple at malinaw, nakikita ng isang tao ang mga bagay batay sa emosyon, kaya medyo hindi kawili-wili ang Wang Luo. Bilang isang taong tumitingin sa mga bagay-bagay batay sa negosyo at pangunahing kaligtasan, natural niyang nararamdaman na si Liang Quan ay hindi isang benefactor, halatang gusto niyang gawing laman at dugo at katayin siya. Ang mga salungatan sa pagitan ng dalawang panig ay pangunahing sumiklab dito. Mahinang sabi ni Liang Quan, "Humph, sinabi mo yan, pero naging kasalanan ko na. Parang kapag pinahiram kita ng ganyan kalaking pera, mas mabuti pang ihagis mo sa aso. Kahit papaano, maalog pa rin ako, kinakawag-kawag nito ang buntot. Wang Luo was not to be outdone, pinahiram mo sa akin ang pera, at binayaran ko ito ng buo, kung gusto mo ng interes, maibibigay ko ito sa iyo ngayon, ngunit hindi mo kayang tumayo sa pinakamataas na punto na may ganitong moralidad, ituring mo ako bilang iyong papay. Fuck your horse, it's just asking you to give a little profit in the business between you and me, but it turns out to be treating you as a puppet. Wang Luo, kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Stop talking to me about this, hindi ko alam kung anong gusto mong gawin." Muling nag-away ang magkabilang panig, at walang nagbigay daan sa kabila ng kanilang pamumula. Honestly speaking, I am on Liang Quan's side, total malaki ang naibigay niyang tulong kay Wang Luo at may kabaitang buuin, alang-alang sa kabaitan, huwag na lang magbigay ng mga benepisyo, kahit na siya ay dumanas ng malaking kawalan, saka ko ito tatanggapin. Sa totoo lang, mukhang hindi naman talaga sobra ang hiling ni Liang Quan. Wala man lang kinalaman ang pagkontrol sa Wang Luo, si Wang Luo,
Tutal, lumaki na, at ayaw na niyang makilala pa ang sinuman. I'm different from you. This time, I side with Wang Lu. Sa totoo lang, ayaw ni Wang Lu na gantihan ang kanyang benefactor. Makikita ito sa profit sharing ng dalawang partido at sa orihinal na pagbabayad ng pera. Wang Lu sa totoo lang, balak din niyang suklian ang kanyang kabaitan, pero si Liang Quan ay parang medyo may respeto sa sarili at agresibo. Oo nga, hindi dapat humingi ng reward ang mga benefactors. Ang ginawa ni Liang Quan sa simula ay talagang karapat-dapat sa ating paghanga, at ito rin ay nagpapakita na ang taong ito ay may matinding kabaitan, pero halata naman, habang yumaman si Wang Lu, may mga taong halatang nagsimula siyang magselos at gustong gumamit ng ilang ideya para tuloy-tuloy ang pagsipsip ng dugo ni Wang Lu. Sa madaling salita, nagbago ang ugali ni Liang Quan sa simula, mula sa pagiging mabait sa umpisa, mula sa pagiging mabait na tao. Sa bulwagan, maraming bisita ang nahahati sa dalawang grupo. Akala ng iba ay tama si Liang Quan, ngunit iniisip ng iba na walang ginagawang masama si Wang Lu. Mapait na ngiti ang ibinigay ni Ivory, alam din niya na ito ay talagang isang mahirap na tanong na bigkasan, tama ang magkabilang panig, ngunit higit sa lahat ay nakadepende ito sa paninindigan ng magkabilang panig kapag tinitingnan ang isyo. Bigla siyang naging interesado at tumingin kay Han Sanchen, ikaw, isang taong mahilig sa apoy, ay matagal nang nakamasid sa kaguluhan, mangyaring sabihin sa akin, sino ang iyong pinaninindigan sa alon na ito? Ngumiti si Han Sanchen, hindi ako nakatayo sa magkabilang gilid, nakatayo ako sa gitna. Ngumiti si Ivory at sinabing, sinusubukan ng ibang tao na itigil ang mga away, ngunit ang sa iyo ay malamang na nagpapaypay lamang sa hangin at nagniningas ng apoy, tama. Ngumiti si Han Sanchen at walang sinabi, dinampot lang niya ang isang baso ng alak at marahan itong ininom. Lalong matindi ang pag-aaway ni Liang Quan at Wang Lu, may mga taga-suporta sa likod ng magkabilang panig, kaya natural na lumalakas ang kumpiyansa ng magkabilang panig. Kapag ang kumpiyansa ay malakas, ang antas ng away ay natural na lalawak ng walang hanggan. Ang dalawang panig ay nakikipagdigma sa isa't isa, at sa loob lamang ng ilang sandali, nagsimula na itong tumaas sa pisikal na pakikipag-ugnayan. Mga tao kapag galit minsan ganito, hindi nila masabi ang sinasabi nila, pero gustong gumalaw ng katawan nila. Siyempre si Han Sanchen ang nagpasimuno. Damn it, Wang Lu, you dare to hit me. Nagtutulakan lang ang dalawang panig, bagamat may mga pisikal na paggalaw, ang mga paggalaw ay hindi tumaas. Total may relasyon ang dalawang partido noon, at ngayon ay nagtutulungan na rin sila sa ilang negosyo, kung hindi sila makakaupo sa iisang table para kumain ngayon. Impluwensya lang ng alak ang nagbigay daan sa kanilang dalawa na mailabas ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng pag-aaway. Pagkatapos, ang galit ng ibang tao at mga isyu sa mukha ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Kahit na ito ay lumala sa isang pisikal na salungatan, ito ay nasa loob pa rin ng isang nakokontrol na saklaw. Pero ngayon lang, sinampal ni Wang Lu si Liang Quan habang tinutulak siya. Sa oras na ito, hindi lang ang mga waiter na nagtangkang magsimula ng away ang natulala, kundi pati na rin ang grupo ng mga manonood. Hindi mahalaga kung ito ay pagtulak o pagtatalo, ngunit kung ikukumpara sa direktang paggawa ng aksyon, ang mga bagay ay ganap na naiiba. Ang kalikasan ng paggawa nito ay talagang napakasama. Kahit na ang taong kasangkot, Wang Lu, ay medyo nalilito sa sandaling ito. Halata niyang naalala na nagtaas lang siya ng kamay para itulak si Liang Quan. Paano? Bakit sinampal niya si Liang Quan sa mukha? Paano niya nalaman na gusto niya lang talaga itulak si Liang Quan, pero may palihim na gumawa ng maligaya ng lingkong, bahagyang tumaas ang lakas ng kamay niya, tapos bahagyang iniiba ang anggulo. Kaya, dahil sa isang pagkakamali, ang pagtulak ay naging isang sampal. I didn't. Saglit, medyo natarante si Wang Lu. Not yet. Damn it, Wang Lu. Do you want to be so shameless? In front of everyone saw you slap me, and you still want to pretend the innocent here. Buong sabi ni Liang Quan, galit. Sabi nga sa kasabihan, hindi sampal ang pagtama sa isang tao. Tutal si Liang Quan ay isang taong may katayuan at katayuan, matapos matamaan sa ganoong mahalagang okasyon, gusto pa ba niya ang mukha niya? Kung hindi, bakit may gagawin si Liang Quan in the future? Sa makatuwid, kailangan niyang lumaban.
Lahat, nakita na ninyong lahat kung anong klaseng dexing si Wang Luo, ang kanyang mga salita ay palaging mas maganda kaysa sa kanyang mga kanta. Ngayon, kayong lahat ay narito, at alam ninyong lahat na si Wang Luo ang unang gumawa ng hakbang, pagkatapos ako, si Liang Quan, ay lalaban, pagkatapos ay hindi maiiwasan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga panauhin na naroroon, suportado man nila ang Liang Quan o Wang Luo, ay hindi nang ahas na magtaas ng anumang pagtutol. Kung tutuusin, talagang hindi makatwiran ang ginawa ni Wang Luo, lahat ay kagalang-galang na tao, nagsasabi ka lang ng 1,000 bagay, ngunit hindi mo dapat direktang atakihin ang mga ito, tsaka isa itong sampal sa mukha. Kahit makatama ka, hindi mo sasampalin. Medyo balisa si Wang Luo, wala talaga, gusto ko lang umabot para palayasin ka, pero Huno bigla mong inilapit yung mukha mo, tapos. Damn it, you mean I was a bitch and hit your hand with my face, right? Galit na galit si Liang Quan. Walang masabi si Wang Luo, kahit man lang sa kanyang pananaw, ito ay talagang hindi imposible. Hindi niya talaga naisip na tamaan si Liang Quan, at hindi niya talaga alam kung bakit niya sinampal sa mukha si Liang Quan. Gayunpaman, sa harap ng pagtatanong ni Liang Quan ay talagang hindi niya masagot ng biglaan ang mga sinabi ni Liang Quan, ito ay tila medyo walang kahihiyan at masyadong nakakaakit ng puot. Liang Quan, hindi iyon ang ibig kong sabihin, ay, nasaan ang nanay mo, bakla ka? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako magagapi. Nang matapos siyang magsalita ay ginalaw ni Liang Quan ang kanyang kamay, at agad na tumayo ang guard sa tabi niya. Alam din ni Wang Luo na hindi maiiwasan ang matinding labanang ito, bagamat nasa talo na siya ngayon, hindi ibig sabihin na siya ay pasibong bugbugin dito. Napaatras ng bahagya ang kanyang katawan, at sa gilid ay nakatayo rin ang personal na entourage ni Wang Luo sa harap ng bahay ng kanyang amo. Ang parehong partido ay malaki ang kuha, at sa antas na ito, natural na hindi nila ito gagawin sa kanilang sarili. Sa makatuwid, ito ay dapat na isang labanan sa pagitan ng mga bodyguard. Gayunpaman, makakaapekto rin ito sa mukha ng dalawang may-ari. Tamaan mo ako ng malakas, kung matalo mo ako, akin na. Galit na galit si Liang Quan. Pagkakita nito, alam ni Wang Luo na hindi niya ito maiiwasan. Lahat ng ito ay isang labanan pa rin, kaya mas mahusay na maging mas mahigpit, hindi mo kailangang magpigil. Oo, tugon din ng kanyang kasama. Sa sumunod na segundo, tumigil sa paggalaw ang entourage ni Liang Quan at direktang umatake patungo sa kalaban. Hindi magalang ang entourage ni Wang Luo at pilit na nagsalita. Biglang, pabalik-balik ang magkabilang panig, ilang beses na nag-aaway. As expected of a distinguished guest here, lahat ng subordinate nila ay hindi simple. Bagamat kidlat lang, ang away ng dalawang tagasunod, para sa isang master ng level ni Ivory, kitang-kita pa rin niya ang laban ng dalawang panig. Ang dalawang taong ito ay napakahusay, sa parehong bilis at paglilinang, walang matatalo sa isa pa. Sumimangot din ng malalim si Han Sanchen, at tuluyang inalis ang ekspresyon ng pagmamasid lamang sa kasiyahan at hindi ito masyadong sineryoso. Tama talaga ang sinabi ni Ivory, ang mga tagasunod na ito ay talagang napakahusay. Kung iisipin mo sa ibang anggulo, kung ganito kalakas ang mga taong ito gaya ng mga followers ng mga customer, hindi ba mas maiisip pa ang level ng mga bantay mismo ng tindahan? Gayunpaman, halatang mas matanda ang mga tauhan ni Liang Quan. Kilala rin siya sa kanyang bilis, ngunit ang kanyang edad ay magiging gapos para makipaglaban siya sa kalaban, sabi ni Han Sanchen. Kung hindi ito inaasahan ni Han Sanchen, ang mga tauhan ni Liang Quan ay talagang dehado sa ilang dosenang round pa. Talagang takot ang boxing sa mga kabataan, with the same level of cultivation, obviously may slight advantage ang followers ni Wang Luo. Tumango si Su Yingxia. It's good, at least hindi ko na kailangan gumawa ng aksyon, ngumiti si Han Sanchen. Orihinal, nag-aalala siya na ang mga tauhan ni Liang Quan ang mangganguna, sa panahong iyon, tiyak na kailangang kumilos si Han Sanchen. Ang mga munting pakulo na ginamit niya para pahirapan si Wang Luo ay hindi naman talaga nangangailangan ng matinding puwersa, kaya hindi naging madali para sa iba na malaman kung tahimik siyang gumamit ng ilang pakulo habang maraming tao. Ngunit ngayon, parehong mga tagasunod ay masters, kung lihim na gustong tumulong ni Han Sanchen, hindi may iwasang lalakas ang kanyang lakas.
Kapag lumakas ang lakas, ibig sabihin ng Yejio ay mas malamang na matuklasan ang lihim na katulong ni Han Sanchen. Sa makatuwid, hindi tanga si Han Sanchen.sa kasalukuyang sitwasyon, natural na hindi kumilos, kaya hindi siya gagawa ng aksyon. Tama na, habang lumilipas ang oras at makalipas ang 12-12 ng mga round, ginalaw ng tagasunod ni Wang Luo ang kanyang kamay at gumamit ng puwang para direktang patumbahin ang tagasunod ni Liang Luo. Bagamat walang tinatawag na pagdanak ng dugo sa pagitan ng magkabilang panig, alam ng sino mang may maunawang mata na ang kalalabasan ay napagdesisyonan na. Nang makita ito, nagpakita si Wang Luo ng bahagyang panunuya at pinigilan ang kanyang tagasunod sa anumang bagay. Liang Quan, dito muna tayo sa ngayon. Sobrang nanlumo si Liang Quan, bagamat parang binibigyan siya ni Wang Luo ng hakbang pababa, bali hindi siya makababa. Nakita ng lahat na natalo si Liang Quan. Sa kabaligtaran, ang operasyon ni Wang Luo ay nag-iwan sa kanya ng isang magandang birtod. Damn it, nakakahiyang matalo. Hindi talaga makalunok si Liang Quan nitong hininga. But unfortunately, my followers are not up to par, anong magagawa ko ngayon? Kung hindi mo siya matalo, titigan mo lang, sa bandang huli, ikaw lang ang nagdurusa sa mahirap na laban. Okay, Wang Luo, you have the guts, but don't too proud too early, the grudge between us has settled today. Nang matapos siyang magsalita ay galit na tumalikod si Liang Quan at lumabas ng restaurant. Ngumiti ng mahina si Wang Luo at umupo sa kanyang upuan. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang iligtas ang mukha, gayunpaman, alam din niyang hindi susuko si Liang Quan. Sa makatuwid, kailangan niyang maghanda ng maaga. Han Sanchen sa sulok ay ngumiti din sa oras na ito, narito kami upang mabuhay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!